The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Sa sandaling huminto ako, maaari kong ihinto ang pagkuha sa mga kinakailangang klase na hindi ako interesado at simulan pagkuha sa mga mukhang mas kawili-wili. It wasn't all romantic. Hindi lahat romantiko. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. Wala akong dormitoryo, kaya sa sahig ako natulog sa kwarto ng mga kaibigan. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. Ibinalik ko ang mga bote ng Coke para sa 5 sentimo na deposito na pambili ng pagkain. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. At maglalakad ako ng 7 milya sa buong bayan tuwing linggo ng gabi upang makakuha ng isang masarap na pagkain sa isang linggo sa templo ng Hare Krishna. Nagustuhan ko ito. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. At marami sa kung ano ang natitisod ko sa pamamagitan ng pagsunod sa aking pag-usisa at intuisyon ay naging hindi mabibili ng salapi sa bandang huli. Let me give you one example. Bigyan kita ng isang halimbawa. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Ang Kolehiyo Reed noong panahong iyon ay nag-alok marahil ng pinakamahusay na pagtuturo ng kaligrapya sa bansa. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Sa buong paaralan, bawat paskel, bawat tatak sa bawat kalsonsilyo ay maganda ang pagkaligrapya. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Dahil tumigil ako at hindi na kailangang kumuha ng normal na mga klase, nagpasya akong kumuha ng klase sa kaligrapya para matutunan kung paano ito gawin.